kayong wini-welcome dito sa tahanan ng ating Ama. Okay. Are you ready? Handa na po ba tayong lahat? Game ka na ba? Oh, good. Anyway. So, today, also continuing the messages. At ngayong araw nga po ay ipagpapatuloy po natin ang mensahe po ng Diyos. I'm not only giving you the bones, Di ko lamang po binibigay sa inyo yung buto. also I give you the flesh. At binibigay ko din naman po yung nilalaman o laman. Meaning not only instructions but application. Ibig sabihin po nun, hindi lamang po kung ano yung atin o utos, kundi kung ano po yung kailangan nating gawin o dapat gawin. For example, Bible says you love your neighbors, even your enemies. Halimbawa po, sinabi sa Biblia na minamahal mo ang iyong kapwa at minamahal mo din ang iyong kaaway. Also, I'm the one who will explain to you how to love your neighbors and even the enemies. At ako nga po ang magpapaliwanag sa inyo kung paano mo mamahalin ang iyong kapwa, maging ang iyong kaaway. Today, the title is Grow. Ngayon po ang pamagat po natin ay paglago o paglaki. What is the title for today? Ano po yung pamagat ngayong Grow. umaga? Paglaki o paglago. If you want to say, however, you must grow. Kung gusto mo na sabihin yung salitang however o gayon pa man, kailangan mong lumago. Last week, the subtitle was, however. Nakaraang linggo nga po, ang ating pong subtitle ay however o gayon pa man. The subtitle for today is, maybe you don't like. Ang subtitle po ngayong umaga, maaari pong hindi mo itong magustuhan. Who likes this world? Sino po ba ang may nais nitong mga bagay na ito? Suffer, you will like. Ikaw ay maghihirap o mahihirapan. We need to change concept of suffer, the word. Kailangan po nating baguhin ang konsepto ng salitang paghihirap. Yes. Nobody wants to suffer. At walang sino man po ang nais na maghirap o mahirapan. But today, we will have another idea or concept of suffer. At ngayong umaga po, magkakaroon po tayo ng panibagong konsepto o bagong ideya tungkol sa salitang suffer o paghihirap. I want eye contact with you. Nais ko po na magkaroon ng Okay. mata sa mata na pakikipag-usap Two sa word bawat isa. connected. Ito pong dalawang salita na ito ay konektado sa isa't isa. As you know, my preaching is very simple. At sa pagkakaalam nga po ninyo, yung aking pong pagbabahagi ay napakasimple lamang. As long as you can connect title and subtitle, meaning you understood. Na kapag kaya mong pag-ugnayin ang title at ang subtitle, ibig sabihin po doon na unawaan mo. That's why I think my message is so easy and simple. Kaya naman iniisip ko po ng aking mensahe ay napakasimple lamang at madaling maunawaan. So, I will try to connect with the grow and suffer. Kaya naman ngayong umaga po, subukan po nating pagdugtungin ang koneksyon ng paglago at ng paghihirap. Later on, you will like the word suffer. At mamaya po, magugustuhan niyo na po yung salitang hirap o paghihirap. Suffer, anyway, is so many in other words. Ang salitang hirap po o paghihirap, marami po itong kahulugan at kaparehas na salita. Anyway, next week, maybe we'll talk about that matter. Malamang po sa susunod na linggo natin pag-uusapan. So, this is series, connecting the messages. At ito nga po yung pagkakasunod-sunod ng koneksyon ng mga mensahe. God created because of His purpose. Ang Diyos po ay lumikha dahil siya po ay mayroong layunin. Then human committed sin.
At ang tao nga po ay nagkasala. the purpose of God was destroyed. At ang plano po ng Diyos o ang kanyang layunin ay nasira. Okay? Then, God had to do to continue His purpose. Ngunit kailangan po ng Diyos na ipagpatuloy kung ano yung kanyang layunin. That's why God sent His Son, Jesus Christ. Kaya naman, ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. What Jesus did, we started. At kung ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus, doon na po tayo nagsimula. So that God's purpose will continue. At sa gayon po, ang layunin ng Diyos ay magpatuloy. Then the one who accept the purpose of God, then become new creation. At siya nga po na tumanggap sa layunin ng Diyos ay naging isa ng bagong nilalang. Then, yes. This one, this we call infant. Ito pong nakikita natin, ang tawag po natin sa buto na ito ay sanggol. When we accept Jesus Christ, we became infant in Christ. At nang tanggapin nga po natin si Jesus, tayo po ay naging mga sanggol kay Kristo. However, your physically matured or not, whatever, spiritually, we became infant in Christ. At kung ano man po yung ating edad o katatayuan sa buhay, basta po tayo po ay tumanggap kay Jesus, tatawagin po tayong sanggol kay Kristo. Then infant will grow At ang sanggol nga po ay lalaki and to fulfill the purpose of God. at tutuparin niya ang kalooban ng Diyos. Maturity is make another complete, perfect seed of God. Ang ibig sabihin po ng paglago o maturity ay ang pagsasagawa o paggawa ng panibagong, kumpletong buto ng Diyos. That's why Jesus said, when you plant a seed, it has to grow and bear fruit and die. Kaya lang po sinabi na kapag ikaw ay nagtanim ng buto, kailangan niyang lumaki, lumago at magkaroon ng bunga. Grow has the goal. At ang paglago po, paglaki ay mayroon tinatawag na layon o layunin. Meaning, grow have to be perfect. Ibig sabihin po noon, kailangan po nating maging ganap. Up to this point, I think it's so easy to understand. At sa banda po na ito, na unawaan ko po na madali po itong maunawaan. This is also last week we talked about. Ito din po ay napag-usapan nating nakaraang linggo. There are three groups in the world. People has three groups. Meron pong tatlong grupo ng katauhan dito sa mundo. We can make so many different groups, but Bible says three groups. Pwede po tayong gumawa ng maraming grupo, pero sa Biblia po, tatlo lamang po yung binigyang diin. Natural, as we studied, unbelievers, Bible defined them, they are wild beasts. At sa Biblia nga po, yung mga hindi po sumasampalataya sa Diyos, sila po ay tinatawag na mga wild beasts. Then, accept Jesus Christ, become infant. At nung tumanggap po sila kay Jesus, sila po ay mga naging sanggol kay Kristo. We understood infant in Christ, no difference with the unbelievers. At naunawa natin na isang sanggol kay Kristo ay wala pong pinagkaiba sa hindi sumasampalataya. Of course, infant will grow, At ang sanggol nga po ay lalaki, become youth, siya po ay magiging isang kabataan, then become perfect. at siya po ay magiging ganap. Yes, this is what we studied last week. Yan po yung ating napag-usapan nakaraang linggo. Everybody must pass through this way, At bawat isa po ay kailangang dumaan sa ganitong proseso then must become perfect. at maging ganap sa dulo. Your children, and you even, when you were a child, you grow and become adult. Ngayon mga anak, kayo din po yung mga anak ninyo. Kapag kayo ay lumago, ganun din naman, kayo ay magiging matured o lalaki. From the infant to the spiritual, whole process we call grow. Wala po doon sa sanggol o pagiging sanggol hanggang sa ikaw ay maging matured o lumago na, ang tawag po dyan ay paglago o paglaki. Sadly, pastors didn't explain
much about grow. Nakakalungkot man po, ngunit karamihan po sa mga pastor ay hindi po masyadong binibigyang diin ang tungkol sa paglago ng ating espiritual. Yes. Grow connected with the suffering. At ang paglago po, ito po ay konektado sa salitang paghihirap. When Jesus talked about his disciples, Nung kinakausap nga po ni Jesus ang kanyang mga disipulo, this is what Luke chapter 9:23. ito po yung sinabi sa Lucas 9:23. Okay, we read together. Kasi go. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must Must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Yes. This is suffering. Ito po yung tinatawag na paghihirap. When you make decision, oh, I will be the winner of the one subject of Olympics. Halimbawa po, kapag ikaw ay gusto mong maging a winner, isang subject sa isang Olympic, Then you will change. You must change your mind. babaguhin mo po yung iyong kaisipan. Without exercise, you cannot be winner of Olympics. Kung wala kang ehersisyo, hindi maaaring ikaw ay maging manalo doon sa Olympics na sasabihan mo. You have to start exercise. Kailangan mo magsimula una sa pag-ehersisyo. Okay? Deny themselves. Yes, it's suffering. At ang pagtanggi po sa ating sarili, ito po ay isa sa ating mga mahirap na pinagdadaanan. When you accept Jesus Christ, He gives you His opinion. Nung tinanggap mo si Jesus, binigay po niya sa iyo yung kanyang opinyon. You have your own opinion. At meron kang sarili mo ring opinyon. But Jesus said what? Don't think about your opinion. You must follow my opinion. Ngunit ano po ang sabi ni Jesus? Huwag mong isipin kung ano yung opinyon na meron ka. Kailangan mong sundin yung opinyon na meron That's ako. suffering. Yun po yung paghihirap na pagsunod po natin. When you are hired in a company, whatever your opinion, useless. Kung ikaw man ay matanggap na isang kumpanya para magtrabaho, ano man yung merong opinyon ka, baliwala po lahat yun. You must follow the rules and regulations of your company. Kailangan mong sundin kung ano ang patakaran sa loob ng iyong trabahong papasukan. That's what Bible says, deny yourselves. Kaya naman sinabi po sa Biblia, kailangan mo itanggi ang iyong sarili. And take up their cross. Meaning also, they have to deny themselves. Same. At dalin mo yung krus na meron ka. Ibig sabihin po nun ay pagtanggi sa iyong sarili. Then, you will follow Him. At susunod ka sa Diyos. This is what we call suffer. Yun po yung tinatawag natin na hirap o paghihirap. Without suffering, without denying yourself, oh, you cannot be called His disciple. Kung wala pong paghihirap, kung wala po tayong pagdadaanan na ganyan, hindi po tayo matatawag na disipulo ni Jesus, kundi natin maitatanggi ang ating sarili. When we accept Jesus Christ, the suffer is in that moment. Nung tinanggap nga po natin si Jesus sa ating buhay, yung paghihirap po ay nagsimula na. Suffer is, in other word, struggling. At ang paghihirap po sa ibang salita ay meron po tayong struggling o paghihirap o naguguluhan po Think tayo. about yourselves. Isipin po ninyo ang inyong mga sarili. When you accepted Jesus Christ, struggling was started. Isipin po natin, nung tinanggap natin si Jesus, nagsimula po na magkaroon tayo ng tinatawag na magulo yung ating Before you buhay accept o Jesus kaisipan. Christ, you didn't think about much about sin. At bago mo tanggapin si Jesus, hindi mo nga masyadong iniisip yung tungkol sa iyong mga kasalanan. Then, after you accept Jesus Christ, then you become very sensitive about the word sin. At nung tinanggap mo na nga si Jesus, naging sensitibo ka na sa salitang kasalanan. Meaning, you were changed. This identity as your own to the identity of a child of God. Ibig sabihin po nun, ikaw ay nabago na mula doon sa iyong pagkakakilanlan na luma
patungo dun sa pagkakakilanlan mo na bago. If you accepted Jesus Christ, then no suffering, no struggling about sin. Check yourself. At kung ikaw nga ay tumanggap na kay Jesus at wala kang tinatawag na paghihirap o kaguluhan, lalong-lalo na sa salitang kasalanan, kailangan mong suriing mabuti ang iyong buhay. Then, when you consider you're struggling, then you settle this struggling, then you will grow that much. At kapag ka po naunawaan mo o napag-isip-isip mo kung ano yung mga bagay na gumugulo sa iyo o nakakagulo sa iyo at naiayos mo yung mga bagay na yon, yun na po magsisimula yung paglago. So, do you agree, grow connected with the suffer? Kayo po ba ay sumasang-ayon na ang paglago ay konektado sa paghihirap? Yes. How many of you like like to study? Ilan po ba sa atin ang gusto yung tinatawag na pag-aaral? When you are small, every morning wake up, then I must go to church, school. At nung bata ka pa, kailangan mong gumising ng napakaaga dahil pupunta ka sa paaralan. How many of you? Oh, ikaw. Usually, they hate studying. Madalas po, ang mga kabataan, ayaw po nila yung mag-aral. Without study, what? They cannot have good future. Kung hindi po mag-aaral ang isang tao, wala po siyang magandang kinabukasan. Study is suffering actually. Ang pag-aaral po ay kalakip din ng paghihirap. Other word, what? Investment for the future. Sa ibang salita po, ito po ay pamumuhunan para sa hinaharap. Amen. Amen. That's why suffering has so many different words. Kaya naman po, ang paghihirap ay napakarami pong ibang salita. Without suffering, you cannot prove your grade of study in the school. Kung wala kang paghihirap sa iyong pag-aaral, wala kang patunay ng mga grado mo sa eskwelahan. Even we, without suffer, then we will not grow. Kahit po tayo, kung hindi po tayo makakaranas ng paghihirap, hindi po tayo lalago. When we accept Jesus Christ, we became what? New creation. Tayo nga po na tumanggap kay Jesus, tayo nga po ay naging bagong nilalang. When you accept Jesus Christ, you already understood, I have to suffer for Him. At nung tinanggap mo nga po si Jesus, naunawaan mo na kailangan ko palang maghirap dahil sa Kanya o para sa Even Kanya. you sign on the company to be hired, then you will think, I have no my time anymore. At kapag nga po ikaw ay pumirma ng kontrata sa iyong kumpanya, para sa sarili mo, wala ka ng gana para sa iyong sariling Whatever you are tired or sleepy, whatever, you have to be on time in the company. Kahit pa ikaw ay inaantok ka o pagod ka, kailangan mo na bago dumating yung takdang oras ay makarating ka na. Okay. When you accept Jesus Christ, we call Jesus, you are my King. At nung tinanggap po natin si Jesus, sinatawag nga po natin siya na ikaw ang aking hari. Meaning, I am your servant, you are the master, whatever you tell me, I will do. Ibig sabihin po noon na ako ang iyong alipin o lingkod at ikaw yung aking master o yung amo ko. Kung ano man ang sasabihin mo sa akin, kailangan kong sundin. Then, of course, it's not easy to serve your king because you have your own. At hindi nga po ganun kadali na paglingkuran ng ating hari sapagkat meron po tayong pansariling atin. What is the meaning of new creation? Ano po ang kahulugan ng isang bagong nilalang o bagong nilikha? You have different identification. Meron ka na pong panibagong pagkakakilanlan. So, if you became different person, then you have to learn as that section. At kung ikaw nga ay nagbago na o ibang tao na, kailangan mo pag-aralan kung ano yung bagay na yun. We are slave of Satan. Tayo po noon ay naging alipin ni Satanas. Then we adopted to be
child of God. At tayo nga po ay inaring anak para maging anak ng Diyos. Amen. Amen. You parents, did you discipline your children? Kayong mga magulang, dinidisiplina ba ninyo ang inyong mga anak? Amen? Yes. Why you discipline your children? Bakit po natin ginagawang disiplinahin ang ating mga anak? Even why you were disciplined by your parents. At bakit po tayo dumaan din at ay dinidisiplina ng ating mga magulang? Without discipline, become the strongest enemy of parents. Kung hindi po madidisiplina ang isang anak, sila po yung nagiging malaking kaaway ng mga magulang. When we become child of God, then God will discipline you. At tayo nga po nung naging mga anak na ng Diyos, ang Diyos po ang siyang disiplina sa atin. That's a suffering. Yun po yung kahirapan. Discipleship class also suffering. At ang pag-aaral nga po bilang disipulo, ito din po ay mahirap. Actually, hindi masaya. Tama? Yeah. No answer? Masaya ba? Hindi. Not only hindi masaya, the leader is so strict. Ang tagapangunguna po ay napaka-stricto kaya hindi po masaya. When you become different person in Christ, then you have to study right and obligation of different person. At kapag ka ikaw nga po ay naging ibang tao na dahil kay Kristo, kailangan mong pag-aralan yung mga bagay na paano pa mababago yung iyong pagkakakilanlan. You, even your children, will learn from you what is my right, what is my obligation. At ikaw bilang anak, matututunan mo kung ano ang iyong karapatan at kung ano din naman ang iyong obligasyon. Right? Usually, when we will do our obligation, we feel that one is very hard. At kapag nga po nalaman na natin yung ating obligasyon, nararamdaman na po natin yung tinatawag na paghihirap. That's why Bible talks about all the time our right and obligation. At ang Biblia po, palagi pong binabanggit sa atin ang karapatan at ang ating obligasyon. Then we will know what we have to do, what we not have to do. At malalaman po natin kung ano yung dapat nating gawin at yung hindi natin dapat gawin. Become good Christian is not easy. At ang maging isang mabuting Kristiyano ay hindi po madali. It also will not be naturally. At ito din po ay hindi natural na nangyayari. So what is meaning of sick? Ano po ang kahulugan ng stick? What is meaning of sick? Yeah, study and pursue. You have to study what is your right and obligation. Kailangan po nating pag-aralan kung ano yung ating pong karapatan at obligasyon. Not only obligation, but have to know what is your right. Hindi lamang po yung ating obligasyon, kundi kailangan nating malaman ano po ba yung karapatan na meron tayo. Learning what is our right and obligation also part of suffering. At ang matutunan kung ano ang ating karapatan at obligasyon bilang anak ng Diyos ay kahirapan din naman po. You have to read the Bible. Kailangan mo pong magbasa ng You Biblia. have to listen to sermons. Kailangan mong makinig You sa have to mensahe. attend Bible school study. Kailangan mong dumalo sa mga Bible study. That's also suffering. Yun po ay mga paghihirap. That's also what? Investment. At yun din naman po ay puhunan natin o pamumuhunan. Without investment, there is no gain. Kung wala po tayong paghahanda na gagawin, wala po tayong makukuha o Okay, mapapala. now we agree. Suffer is deny and take up cross and follow. At yung kahirapan nga po, nalaman po natin na ito po ay pagtanggi sa sarili at pagpasan sa krus na meron po tayo at pagsunod sa Diyos. Philippians chapter 1, 29 and 30 give us so strange matter. At ito po sa Filipos 1:29 and 30, meron po siyang binibigay sa atin na medyo
Nakakagulo. We'll read. Okay? Basahin po natin. Everybody ready? And Kasi I'll go. for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Apostle Paul told us what? Not only believe in Him, what? You have to suffer. Si Apostol Pablo po, sinabi po niya na hindi lamang po ang maniwala kay Jesus, kundi kailangan din po nating maghirap dahil kay Jesus. That's what he said. You saw what I suffered. At sinabi po niya na nakita mo kung ano yung aking paghihirap. Still you are hearing what I have suffered. At naririnig mo kung ano pa yung dapat na mga paghihirap na aking pagdadaanan. Yes. We misunderstood usually. Madalas po, napagkakamali natin. When we accept Jesus Christ, everything will be okay. There is no more problem. Na kapag tinanggap natin si Jesus, ang lahat ng bagay ay magiging maayos at wala na tayong magiging problema. No, it's not. Actually, opposite. Hindi po ganun yun. Kabaligtaran nga po. We have more strugglings. Mas marami po tayong paghihirap. When with your friends, when you didn't say I am Christian, they're so okay to you. At kung kasama mo yung mga kaibigan mo at kung hindi mo sasabihin na ikaw ay isang Kristiyano, mas mabuti yun para sa'yo. But when you say I am Christian, they will go away from you. Ngunit kapag sinabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, madalas sila ay lumalayo na sa'yo. Yes. Not only believe. When you believe, suffer started. Totoo po na hindi lamang pananampalataya sa Kanya, kundi kapag ikaw ay sumampalataya, palaki po noon ay yung paghihirap. I told you, suffer is investment. Sinabi ko po sa inyo na ang paghihirap, ito po ay pamumuhunan. Suffer is exercising to win the medals. At ang paghihirap po na yan ay ang pagsasanay po natin para po makuha natin yung medalya o Yes. yung reward. Do you agree? Still, when you accept Jesus Christ, then suffer was started already. Tayo po ba ay sumasang-ayon na kapag ikaw ay sumampalataya, kalakip na po noon ay yung paghihirap? This is, as we know, Great Commission. At ito po nalalaman po natin, ito po yung tinatawag na Great Commission. Especially verse 20. Lalong-lalo na po yung sa verse 20. Yes. Teaching them to obey everything I have commanded you. Ituro mo lahat ng bagay na sinusunod mo sa akin na pinasusunod ko din naman sa'yo. To have to be changed. At yung to po, kailangan po itong mabago, yung to na salita. To must be changed on, until. Yung to po o papunta sa ay hanggang sa. Yun na po yung kapalit. When you Until. discipline your children, once you tell them, oh, I have done. Karon? Kapag po ba dinidisiplina natin minsan yung ating mga anak, pagkatapos po ba nun, tapos na? Until they will listen to you, you will tell them again and again. Hanggang sa sila po ay makinig sa iyo. Uulit-ulitin mo po sa kanila yan. Bible is so clear. At ang Biblia nga po ay maliwanag na sinasabi. When you learn something, learning is hard. Hindi masaya. Na kapag ka ikaw ay nakaunawa o may natutunan ka, yung pag-aaral na yon ay hindi nagiging masaya. But when you know your goal will be fulfilled, then you will don't mind the suffering. At kapag naunawaan mo po na yung goal mo ay kung paano mo maaabot, kailangan mo pong... So, now we'll define what is suffer. Ngayon po, atin pong bibigyan kahulugan yung salitang paghihirap o suffer. What is suffer? Ano po yung paghihirap? Any idea? Suffer. Ito po yun. Okay, we'll read. Suffer, cassette go.
Suffer is the investment of learning. For what? Para saan po? Right and obligation. Ng ating karapatan at obligasyon. For what? Para saan din po yan? As do you agree? Kayo po ba'y sumasang-ayon? If you are, okay, you understood you are prince or princess. Kung naunawaan mo na isa kang prinsesa o prinsipe, Then you have to learn what is your right and your obligations. kailangan mo matutunan kung ano yung iyong karapatan at ang iyong obligasyon. Learning, as we agree, is not enjoyable. At ang pag-aaral nga po ay hindi po ganon kadali o kasaya. Right? Even martial arts or whatever is so hard. Kahit pa po yung martial arts, hindi po ito ganon kadali. Even study knowledge or whatever is also hard. Kahit po yung pag-aaral ng mga katututunan po natin, mahirap po yun. That's why as we are child of God, then we have to learn what is our right and obligations. At tayo nga po bilang mga anak ng Diyos, kailangan po nating matutunan kung ano yung karapatan na mayroon tayo at kung ano din yung obligasyon na dapat nating gawin. If you are not child of God, never mind. Kung ikaw nga ay anak ng Diyos, ano naman? If you are child of God, then you have to know who you are, also you have to know what you have to be. Dahil kung talagang ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kailangan mong malaman kung ano yung iyong karapatan at kung ano yung iyong obligasyon. That's why we must welcome suffering. Kaya naman, madalas po sinasabi ko na kailangan nating i-welcome o palapitin pa sa atin yung mga paghihirap. Suffering without any good resort, only we have problems. That's not. At ang paghihirap nga po, kung wala po itong magiging solusyon sa buhay po natin, hindi po dapat maging ganon. We have goal. Meron po tayong layunin. Amen. 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 We have goal. That's why we invest our life. Meron po tayong layunin o meron po tayong target. Kaya naman, tayo po ay namumuhunan sa pamamagitan ng ating buhay. We are sure what we have to be. Kailangan po nating siguraduhin kung ano yung gusto po nating marating. That's why we put suffering as our first priority. Kaya naman po, nilagay natin yung salitang suffering o paghihirap para ito po yung mas maging prioridad po natin. That's why you must welcome what? Suffering. Kaya po sinabi ko ano po ang dapat natin gawin, i-welcome natin yung paghihirap. Without investment, no result. Kung hindi po natin ito paghahandaan, kung hindi po tayo mamumuhunan, wala po itong resulta. When you are sure, your goal is sure, then why not? You will invest, also you will welcome the suffer. Kung ang iyong layunin ay sigurado ka, wala ka pong ibang gagawin kundi ang mamuhunan at paghandaan. Bible is so clear what must be our suffering. At sinabi po sa Biblia na maliwanag kung ano ang dapat nating pagdaan ng paghihirap. Deny yourselves. Itanggi po natin yung ating sarili. Ulit. First, what? Deny themselves. Second, Pagtanggi sa sarili. third, Follow Him. yes. Other word, lordship. Sa ibang salita po, ito po ay lordship o Meaning, pagkilala sa treat Panginoon. Him, acknowledge Him, He is our King. Ibig sabihin po noon, kilalanin po natin, itrato natin ng Diyos na siya yung ating hari. When you feel, oh, it's hard, I don't want, then, sorry, you are not fit for your identity. Kung mararamdaman mo na, ang hirap naman ito, ayoko na, pasensya ka na, hindi ka karapat-dapat. Is it hard to understand? Mahirap po ba itong maunawaan? Hard. Mahirap po, taas ng kamay. Yes. That's why we emphasize what? Disciple class here.
Kaya naman dito po sa ating sambahayan, ine-emphasize po natin yung disciple class o pag-aaral bilang disipulo ni Jesus. You discipline your children. Didisiplina mo ang iyong mga anak. They don't consider discipline is so enjoyable. At hindi po nila kinukonsidera na ang pagdidisiplina mo ay masaya. Usually they don't want to hear you. Madalas po, ayaw ka nilang madinig. How much more we don't want to listen from our king. Gaano pa kaya tayo ayaw po nating makinig sa ating hari? Okay? So, suffer, grow, must be connected. Ang paghihirap nga po at ang paglago ay konektado sa isa't isa. Okay? No suffer, no suffer. No. Yeah. Kung wala pong paghihirap, wala rin pong paglago. No study in the class, having good grade can be? No. Kung hindi ka mag-aaral sa eskwelahan, magkakaroon ka kaya ng magandang grado? Hindi Yeah. po. Then, no pain, no gain. Kung walang pasakit o hirap, wala kang makakamtan. Okay? You registered the gym. Halimbawa, ikaw ay nagrehistro sa gym. Okay? When you go to gym, drink coffee, then come home, no muscles at all. Kung ikaw ay pupunta sa gym, kape-kape ka lang, tapos, kunyari, nagkape-kape ka lang doon, tapos pag uwi mo, You walang have resulta. goal to be macho. Ang goal mo, kung kaya ka nag-gym para maging okay o maganda yung katawan mo. That's why you spend money. Also, you do your physical exercise. Nagbayad ka doon at ginagawa mo yung physical na exercise. You were called the Son of God. Ikaw ay tinawag bilang anak ng Diyos. Don't just wait, then you will be perfect. No way. Tapos ang gagawin mo lang, mag-aantay ka at magiging perfecto ka na. That's why what Apostle Paul said, Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo? you must what? Not only believe in, but you must suffer for it. Ano po ang sinabi niya? Hindi lamang po ang tayo ay sumampalataya, kundi kailangan po nating maghirap kasama si Jesus. So without suffer, without what? Without cross, without cross, no cross, no cross, no glory. Kung wala po yung krus, wala We po never grow without suffering. Hindi po tayo lalago kung wala po nga paghihirap. Okay, we'll see the best example of our lives. At titingnan po natin yung pinakamainam na halimbawa para sa ating Okay, buhay. Hebrews chapter 12, verse 1. Can you see it go? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. As we know, Hebrews chapter 12, from Hebrews chapter 11. At katulad po ng nalalaman natin mula po sa Hebreo chapter 12, galing sa Hebreo 11, Chapter 11, as we know, all history of how they suffer, how they become perfect. makikita po natin doon o mababasa po natin yung kasaysayan kung paano yung mga sumasampalataya o sumusunod kay Jesus ay naghirap. That's why Bible says, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses. Kaya naman sinasabi po dito sa Biblia ng Hebreo 12:1 na tayo po ay napapaligiran ng maraming saksi. That's what they said. However, Yung po yung sinasabi nila, gayon pa man. the other ones say all the time, however. Sila po yung nagsasabi ng salitang gayon pa man. They were cut by half, whatever. They said, however. Sila po ay hiniwa o hinati sa dalawa. Sasabihin lang po nila ay gayon pa man. How about
Jesus? Si Jesus naman po, We read. He said, go. fixing our eyes on Jesus, the pioneer and Perfecter of faith, for the joy joy set before him, he endured the cross, scorning and shame. and sat down at the right hand of the throne of God. Yes. Jesus knew his goal. Si Jesus po, nalalaman niya kung ano ang kanyang layon. That's why he endured what? Cross even. Kaya naman po, napagtagumpayan niya kahit pa ang krus. Even he didn't mind shamefulness. At kahit pa po yung kahihiyan, hindi po niya yon ininda. He was taken off all his dresses, whatever. Inubaran po si Jesus. Then, what? He sat down, what? At the right hand of the throne of God. At siya nga po ay kaupo sa kanang trono ng Diyos. That's why we have now seed of God. Kaya naman tayo pong lahat, ngayon meron na po tayong buto ng Diyos. Amen. Amen. We cannot let the seed of God remain as seed of God. Hindi po natin pwedeng hayaan na ang buto ng Diyos na meron sa atin ay manatili na lamang pong buto. We have obligation to let the seed grow, and be perfect. At meron po tayong obligasyon at hayaan na ang buto ng Diyos na meron tayo ay lumago at magkaroon ng bunga. Amen. Amen. Now, you want to say, however, then you must grow. At kung gusto mo, nais mo sabihin ang salitang gayon paman, kailangan mong lumago. If you want to grow, you must suffer. At kung gusto mo namang lumago, pagdadaanan mo yung hihirap. You did bad, that's why you suffer? No, that's not. Ginawa mo ba yun? Kaya ka naghihirap? Hindi po. We have perfect goal, the best goal, then we will achieve that goal. That's why we have to suffer. Meron po tayong best o pinakamagandang layunin sa buhay. Kaya naman, pipiliin po nating maghirap para makuha po natin yung ating layon, maging matagumpay po tayo. If you didn't understand your goal, yes, you don't want to suffer. Kung hindi mo nauunawaan ang layunin mo sa buhay, ibig sabihin po noon, ayaw mong mahirapan. Even business is the same. Ganon din naman po sa mga negosyo. You know how much you will earn for one day, then you will invest that much. Kung nalalaman mo kung magkano yung kikitaan mo sa loob ng isang araw, hanggang mamumuhunan pa para sa mga susunod na panahon. You will earn na 10 araw. pesos. What? Will you do? Masipa? No, you will not. Kung halimbawa, 10 piso lang naman yung kinita mo, itutuloy mo pa ba yun? Hindi na. If you know you will earn 10,000 a day, why not? Kung, Early in the morning, you will wake up. Even though you are sleepy, you will do that. pero kung nalalaman mo na 10,000 yung iyong kikitain sa loob ng isang araw, naku, maagang-maaga pa lang, gigising ka na. That's why, as much as you are sure your goal is perfect, then you will welcome suffer much. At kung nalalaman mo nga yung iyong layunin, talaga naman po, ikaw ay magkakaroon ng paghahanda o mamumuhunan ka. That's why God wants us to invest our lives to be perfect. Ang nais po ng ating Ama ay magkaroon po tayo ng pamumuhunan para po sa ating buhay. Even Jesus endures what? The cross. Kahit pa po si Jesus, napagtagumpayan po niya ang krus. That's what we have to remember all the time. Yun po ang kailangan nating maalala palagi. Today, we have Holy Communion to remember why Jesus crucified. At ngayon nga po, meron po tayong banal na hapunan kung saan atin pong aalalahanin kung Let us bakit si Jesus po ay napako sa krus. Okay, let us all stand, please. Tumayo po tayong lahat. Thank you.
through Holy Communion, we will remember once again At sa pamamagitan nga po ng ating banal na hapunan, ating pong muling aalalahanin, we have seed of God in our lives. tayo po ay mayroong buto ng Diyos sa ating buhay. Not only we have to grow and to be perfect, Hindi lamang po tayo ay para lumago at maging perpekto katulad niya. that's why Jesus gave His life for us. Kaya po binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. When Jesus has Last Supper, Anong si Jesus nga po ay nasa huling hapunan nila, He took a bread and gave thanks to the Father. kinuha po niya ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos, Ama. Jesus said, "This is my body for you." Sinabi po niya na ito ang aking katawan para sa inyo. Whenever you eat, you must remember us. At kapag kakainin niyo ito, alalahanin niyo ako. Behold, this is the bread. Pasdan po natin ang tinapay. This is symbol of body of Christ. Ito po ay simbolo ng katawan ni Jesus. This body was teared Ang kanya pong katawan ay nawahan. as this bread will be teared. Katulad po ng tinapay na ito. Hallelujah. Oh, Father. Come forward and take the bread. Tayo po ay lumapit at kumuha po tayo ng tinapay. Hallelujah. Oh, Father. You endured even the cross to fulfill your purpose. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father. Let us take. Kainin po natin. In the same way, he took the cup Ngayon din naman po, kinuha niya ang stando and gave thanks to the Father. at nagpasalamat sa Ama. And he said, "This is my blood for you. Sinabi niya na ito ang aking dugo para sa inyo. Whenever you drink of it, you must remember of me." Kapag iinumin niyo ito, kailangan niyong alalahanin yung aking pagkakas. Hallelujah. Behold, this cup. Stando natin sa Come forward and take up. lumapit po tayo. Hallelujah. Hallelujah.
presence, for your love, even for your forgiveness. Father, we thank you for your word this morning. Thank you, Father. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who endured the cross, you gave us a perfect example. The love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secure by your love. By your love, also we will grow. Hallelujah. The fellowship of Holy Spirit, the one who empowers us to welcome the suffer, to be perfect, be with you from now on and forever. That's why all children of God will agree and say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. My the children, how do you? Magandang umaga po muli sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So, purihin po ang ating Diyos at ang ating Ama. Ano po? So, maliw na po ba sa atin? Kailangan po nating mag-aral. Opo. Kahit gaano kahirap, no po, kailangan nating pagsikapan. Kaya po ako napataas kanina ng kamay kasi nung bata po talaga ako, excited po ako pumasok. Kasi hindi naman po kami mayaman, no? Mahirap po ang buhay, di ba? Kaya kailangan po nating siyempre po, gawin natin yung ating Amen po? Amen. Sige po. Announcement po natin, tuwing linggo, alas 8 po ng umaga. Kita po muli tayo dito sa ating sambahayan. So, sana po, hanggat maaari, maaga po tayo para masimulan po natin yung ating gawain. At huwag po natin kakalimutan na mag-imbita. Ano po? And then, araw-araw po, meron po tayong panalangin mula Lunes hanggang Biyernes po, alas 6:30 po yan ng umaga. So dito po sa ating tahanan, meron pong pananalangin, kasama po yung ating mga kapatid. So inaanyahan po namin yung iba, lalo na kung wala naman po tayong gagawin na dumalo po tayo. Ano po? And then mamaya po, Wednesday po, meron po tayong prayer meeting, 3 p.m. po yan. So dyan po, binabalikan po natin yung mensahe. Konti. At meron din po tayong tinatawag na pananalangin kung saan yung prayer request po ninyo ay maaari po nating ipanalangin. Opo. So alas 3 po yan tuwing Wednesday po. At pagkatapos po nitong ating gawain, 10:30 po yan, mamaya, meron po tayong gawain para sa mga kids. So sa mga kids po na meron tayo, apo, pamangkin, or kapitbahay, pwede na rin po. Isama po natin sila dito po sa ating gawain dahil isa po sa pinakamaganda na maipapamana po natin sa ating mga pamangkin, anak o apo ay bata pa lang po sila is makakilala na po sila sa Diyos. Agree po ba tayo? Amen. Opo. And then mamayang hapon naman po, 1:30 para sa mga kabataan. So welcome po sila dito. Basta po single po sila, maaari po silang dumalo. Ano po? At maraming salamat din po yung dumalo ng EGF last Friday. So, sana po sa susunod, hindi lamang po kami, kundi mas marami po yung dumalo. Sabi nga po dyan, naganda po yung ating ama ng buffet. So kung hindi po kayo pupunta, paano po kayo makakakain? Po?
So, Encountering with God po yan. So, 7:30. So, by this February, last Friday of the month po. So, iniimbitahan po namin kayo. And then, thank you po sa mga nagdadala ng isang dakot na bigas na patuloy pong having a faithfully po, part ng pasasalamat po ninyo yan sa Diyos. Ganon din naman po kami. So, thank you po sa inyong pagdadala dahil malaking tulong po yan para sa ating mga kapatid na nangangailangan. So, may pinaglalaanan po talaga kami. Kaya, thank you so much po. So, yun lamang po. Magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na gawain. Welcome po muli dito sa ating sa tahanan ng ating Ama. So, maaari na po tayong umuwi. God bless us all po. Salamat po.